Ang pagbibigay ng pagkain bilang donasyon sa mga mahihirap hinihikayat sa ilalim ng batas. Malaking ginhawa raw sana ang maidudulot nito, pero hindi naman na ipatutupad sa ilang lugar sa Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala? Ruth, gutom at kahirapan, yan nga ang pangunahing problema ng ating bansa. Pero meron naman palang batas gaya na banggit mo, no, na pwede namang ipatupad para kahit papano magkaroon ng laman ng tiyan na ating mga kababayan. Ang problema, implementasyon. Araw-araw may mga tinatapon at nasasayang na pagkain, pero araw-araw ring may nagugutom. Ayon sa SWS survey noong November 27 hanggang December 1, 2014, abot sa 3.8 milyong pamilya ang nakaranas ng pagkagutom sa Pilipinas. Kaya naman may mga nagtatanong, bakit hindi pa iktingin ang Republic Act 9803 o yung Food Donation Act of 2009 para kahit papaano maibsan ang kalam ng sikmura ng ilan. Sinasasakupan lang daw ni Manila Councilor Marlon Lacson, marami na ang naghihirap at nagugutom. Kaya nangihinayang siyang hindi na ipatutupad sa Maynila ang naturang batas. Kailangan na lang implementing rules and regulation coming from the executive. Band-aid solution lang yan. Dahil ang talagang solution sa poverty is provide jobs. Sa Spanish restaurant na ito sa Quezon City, matagal na raw nakikiisa sa pagdodonate ng pagkain at katuwang ang Philippine Red Cross. Hindi raw kasi maiiwasang may matira sa kanilang pagkain. This one po is a croquette, so hindi naman po siya ganun mabilis masira. Opo, parang i-freezer lang po namin siya. Once na hindi pa po siya mapipick up. May mga street children na naglalakad, so yun, binibigay na lang din namin diretso sa kanila. Ayon sa batas, wholesome food o malinis at dekalidad na pagkain ang pwedeng i-donate. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Red Cross ang magsisilbing coordinating agencies. Ang Philippine Red Cross meron pang van na ginagamit para mag-pick up at magpamigay ng mga pagkaing nakokolekta mula sa mga hotel at restaurant. Inilalagay rin nila ang mga iniinit na pagkain sa panibagong lalagyan bago ipamigay. Iniiwasan din daw nilang kumuha ng mga pagkaing may gata at tomato sauce para hindi madaling mapanis. Tatawagan kami kung sino yung pinakamalapit na chapter namin. For example, Pasay chapter, siya yung magdi-distribute. Ayon naman sa DSWD, kinakala pa nila ang mga report kaugnay sa naturang proyekto. Pero kung mga kababayan natin ang tatanungin, pamigay na lang para mapakinabangan din ng iba. Matatamad na po yung mga tao. Kasi po parang umaasa na lang po sila sa mga bigay. Kung na-expose ng matagal na oras sa labas, wag na lang kasi delikado. Ruth, ayon sa Philippine Red Cross, yung kanila kukuhang donasyon, sa isang araw lang ay maaari daw magpakain hanggang sa 200 katao. Pero ang DSWD sa ating pakipag-usap sa kanila, wala pa silang komento, wala pa silang paliwanag kung paano ang proseso o kung nagsimula na ba sila na ipatupad itong batas na ito, Ruth. Lala, may concern lang ako na yun din yung nabanggit ng isa sa mga in-interview mo, no? May mekanismo ba to ensure na safe pa yung mga dinodonate na pagkain? Paano yung proseso doon? Yung paliwanag sa atin ng Philippine Red Cross, Ruth, dahil sila pa lang ang kumbaga nag-confirm na ginagawa itong batas na ito, pinipili nila yung mga pagkain. Hindi na daw nila kinukuha kung alam nilang may gata o may tomato sauce yung pagkain dahil nga kailangan pa nga i-repack tapos ibabiyahe pa. Kaya para sigurado, hindi na nila yung kinukuha. Ang mga karaniwan daw yung mga adobo. Minsan daw kasi sa restaurant, meron silang mga partner na hotel, Ruth, yung bahagi na hindi na ginagamit o hindi na masyadong maganda sa karne, hindi yun luto pero meron daw effort yung mga hotel na lutuin yon kagaya ng adobo at yun yung pinamimigay o sa mga tao, Ruth. Okay, maraming salamat, Lala Roque.